Yung patungkol po sa salitang lagi nating maririnig sa mga pangangaral at ang pinakapangunahing pundasyon po ng ating buhay at pananampalataya sa Panginoon. Gusto ko lang pong i-remind sa atin about our salvation po. Gusto ko pong i-share sa inyo ang sinasabi po ng Ephesians chapter 2 sa aklat po ng Epeso, kabanatang 2, talatang 8. Ang sabi ng salita ng Diyos, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Salvation is all true by faith. Ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya at pananalig po natin sa ating Panginoong Hesus. Pananalig kay Kristo, na kung saan pinaniniwalaan po natin that Jesus is the only Messiah, siya lang po yung nag-iisang Mesiyas, ang nag-iisang Kristo na dapat nating pagkatiwalaan. At maliban po doon, ay wala na pong ibang Kristo, maliban sa ating Panginoon, na namatay po sa krus ng Kalbaryo para sa ating makasalanan. Ang sabi po ng chapter 2, verse 9, ng Ephesians, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Yes, totoo po ito at pinaniniwalaan po natin ito. At nais ko pong ipaalala sa atin na sabi ng salita ng Diyos, walang dapat ipagmalaki ang sinuman pagdating sa kanyang kaligtasan, sapagkat wala po tayong ginawa. Hindi tayo ang gumawa for our salvation. It is only at the works of Jesus. Doon lamang po talaga yon sa mga ginawa ng ating Panginoong Hesus, na siya po ay namatay para sa atin. He became the answers po doon sa ating pong salvation. Siya lang po yung tugon at sagot sa kaligtasan na meron po tayo. Siya lang po ang may kapangyarihang putulin, wasakin, at sirain po yung gawa ng kaaway, ang gawa ng kadiliman at ng impyerno sa buhay po natin. Ang ating Panginoong Hesus lamang po ang makagagawa ng lahat ng bagay. Nasabi ng Biblia na bagamat siya ay walang kasalanan, ay naialay para sa atin. Naialay upang tubusin po tayo sa atin pong mga likong buhay. Tubusin po tayo sa ating makasalanang buhay. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 1, verse 18, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kwentang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga ninuno. Ito'y ang buhay ni Kristo, ang kaisa-isang kordero ng Diyos, yung buhay po ng ating Panginoon. Napakasarap pong isipin. Alam niyo po, nasa kabila po ng krisis na pinagdaraanan po natin. Hallelujah. Nasa kabila po ng mga pagsubok na ito sa madilim na bahagi ng mundo na ating pong tinatahak ngayon, ay mayroong isang Kristo ng ating buhay na nagbibigay po ng liwanag. Isang Jesus Christ sa buhay natin na ang dulot po sa atin ay pag-asa. Isang Jesus Christ na sa buhay po natin, ang layunin po ay ang dalhin tayo buhat sa kadiliman, hanguin po tayo patungo sa buhay na nasa kaliwanagan. Gusto ko lang pong i-share, sobrang napakabuti ng Lord kasi una, salvation is all by His grace. Ayon po yung sa biyaya at kagandahang loob ng Diyos, it is not according to our good works. Naging mga anak po tayo ng Panginoon dahil sa ating pagsampalataya at pagtanggap sa Kanya. At mga kapatid sa Panginoon, gusto ko pong dalhin din po kayo sa salita ng Diyos at Ephesians chapter 2 verse 10. Tayo'y Kanyang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Yes, ito po yung salita ng Panginoon. Tayo'y nilalang. Ito yung purpose ng Lord sa buhay natin. Ito yung purpose ng Lord na after na makilala po natin ang Panginoon, after natanggapin po natin si Jesus,
After po na magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos, tayo daw ay nilikha, sabi ng Biblia, sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating mga buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ano po ba yung napakasimpleng bagay na itinalaga ng Diyos na gawin natin, yung mabuting bagay na itinalaga sa atin ng Diyos noon pa mang una, na dapat po natin gawin? Ako po'y naniniwala ng simpleng bagay na yon ay ang paglingkuran po natin ang ating Panginoon. Yung siya ang paghariin natin sa buhay natin. It is the word of the Lord the saying. Ay sabi niya na dapat nga raw pong maiukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. At yung paggawa ng mabuti na yon ay hindi lamang po yung mga bagay-bagay, kundi number one po, higit sa lahat, yung ialay po natin sa Panginoon ang ating mga buhay. At kung talaga pong tinanggap na nga po natin si Jesus sa buhay po natin, hallelujah, purihin ang Diyos. Dapat pong maganap sa buhay natin at mangyari ang mabubuting bagay na sabi po ng Biblia, ng salita ng Panginoon, na itinalaga ng Diyos na dapat nating gawin noon pa mang una. At ito po yung una nga po, yung makilala natin at paglingkuran ang ating Panginoon. Kung tayo man po ay gumagawa ng mabuti, hindi para maligtas. Kung tayo man po ay gumagawa ng kabutihan ngayon, ay bunga po ng kaligtasan sa buhay po natin. Bunga ng ating pagkaunawa po sa ating Panginoon. It is the love of God. Yun po yung pagmamahal ng Lord. Ang sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang minsang mamatay si Kristo sa cross para sa atin. Alam niyo po, mga kapatid, siguro po, talagang isang opportunity ito na inilagay po ng Lord sa akin. And this is the second time na mag-speak po ako sa ganitong mga pagkakataon. Alam ko po'y naniniwala na ang ating mga buhay ay pinahahalagahan ng Diyos. Ako po'y naniniwala na in spite po ng pinagdaraanan natin, mananatili yung kahabagan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. At yan po yung sabi ng salita ng Panginoon. Ipinadama niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Sabi ng Biblia, pinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Nang si Jesus Christ ay mamatay para sa atin. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ako po'y naniniwala na lahat ng sumasampalataya at naniwala kay Kristo, sila yung mga taong puno ng pag-asa. Yeah. Sila yung mga taong totoong nakasumpong ng kapayapaan. Sila yung mga taong nakasumpong ng kagalangan sa ating Panginoon. Sapagkat yung kaligtasang atin pong tinanggap ay hindi lamang po yan nagtataglay ng salitang buhay na walang hanggan. Yung kaligtasang ating tinanggap po sa Panginoon ay nangangahulugan po ng pag-asa, nangangahulugan po ng kapayapaan, nangangahulugan po ng kagalakan, at higit po sa lahat, yung kaligtasang yan ay nangangahulugan ng pagpapatawad ng Diyos sa buhay po natin. Minsan po, masasabi natin na mabigat na yung problema, pinagdaraan natin, mabigat yung mga pagsubok, problemang mga pinagdaraanan natin. Pero alam niyo po ba, mga kapatid sa Panginoon, na yung kaligtasang tinanggap natin ay nakapaloob din po doon ang salitang Christ is the answer for everything. True. Kaya kung tayo po yung mga taong may pananalig, tayong mga taong matinatawag na anak ng Diyos, kung tayo po yung mga taong nasumpungan at nakilala ang Panginoon, tayo po yung mga tao na anuman po ang mga dumating sa buhay ay meron pong pag-asa. This is how salvation works. Nagagawa po nating maging matatag. At kung tayo po ay may tamang relasyon sa Panginoon, isa po sa mga bagay na nais ko pong sabihin sa inyo, we are one of the blessed person.
Kabilang po tayo sa mapapalad na tao sa mundong ito. Hallelujah. Pangalawa, nais ko pong ipaalala that salvation is not all about religion. Salvation po, yung kaligtasan po natin, kapag pinag-uusapan po, hindi po yan sa pamamagitan ng denominasyon o ng sektang kinabibilangan natin, mga religion natin. Kasi po maraming tao, member ng isang religion, member ng isang denomination. Pwedeng mangyari that we have a religion, pero wala tayong relationship kay Lord. If we talk about salvation, mga kapatid sa Panginoon, it is all about relationship between us and between our Savior. True. Yun po yung relasyon natin. It is clear po sa salita ng Lord na nagsasabi. Sa John 1:12, to those who believe and accept Jesus, sa lahat po ng tatanggap at sumampalataya sa ating Panginoon, sila'y binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi ito pong panahon na to, pagkakataon na to, ay hindi ko po inaasahan na mag-guest po ako sa inyo. Sobrang layo po ng Palawan na nakilala po kayo. Actually po, si Sir Bong ay nakikita ko lang po yan dati. At napapanood. Kapag siya po ay nag-online, nag-broadcast about Kapa. Yan. I see. Sir Bong, matagal ko na po kayong pinapanood. Ngayon ko lang po na-experience ito na makasama kayo sa ganitong gawain at ministry. Thank you. Yes. Bago pa po nagsara ang, gusto ko lang po i-share saglit. Sige po. Bago po nagsara at nagkaroon ng problema ang ministry ng Kapa, I was become a member po of the ministry. And until now, still praying po ng Lord mag-bless po sa Kapa. Member ka rin pala. Hindi pa po ako member ng Kapa. Ngayon lang tayo nag-usap. Po sa marami. I see. Oo. Ngayon lang tayo nag-usap talaga. Balik po tayo. Okay, go ahead. Kanina po sinabi ko po sa inyo na sometimes yung problem is we have a religion. Member ka rin pala, ha? Pero wala tayong tamang relasyon sa Panginoon. True. Ang kailangan po ng Lord yung pakikipagrelasyon po natin sa Kanya. Mga kapatid, this is the word of God that's saying, if we confess in our mouth that Jesus is Lord, kung ipapahayag daw po ng ating mga labi sa Romans chapter 10 verse 9 na si Jesus ay Panginoon at muling at na siya paniwalaan nating namatay at muling nabuhay, ang sabi niya, we will be saved. Kinakailangan po nating paniwalaan yung dakilang bagay na ginawa po. For it is the entire message po of the gospel. The main message of the gospel is the death and resurrection po of Jesus. Nagsabi po ng Biblia, ang lahat ng sumampalataya at nanalig sa ating Panginoon ay nagkaroon ng pag-asa hindi lamang po sa buhay na ito, kundi maging doon sa isang sa tunay na buhay na makasama natin, maging doon po sa eternity. Nagkaroon tayo ng pag-asa kung papaanong si Jesus na namatay at muling nabuhay, binuhay ng Diyos Ama, muling binuhay sa gitna ng kamatayan, ay nakaluklok ngayon sa kanan ng Diyos. Ganon din daw po tayo na nagkakaroon ng pag-asa. And I believe po, sa buhay po natin, na in this moment po, in these dark moments, sa panahong ito na sobrang dami pong nararanasan ng daigdig, marami tayong nararanasan. Ang iba po sa atin ay hindi po makauwi sa kanilang mga mahal sa buhay. But in this time, gusto ko pong paalalahanan ang bawat isa. Be strong in the Lord, dahil kasama po natin ang ating tagapagligtas. Kasama po natin ang ating Panginoon. Be strong in the name of Jesus, sapagkat ang pagliligtas po ng Diyos sa atin ay nananatiling makapangyarihan. At ang pangako ng Diyos sa ating mga buhay ay mananatiling. At ito'y gagawin ng Diyos. Siya'y tapat sa lahat po ng kanyang mga pangako sa atin. Mga kapatid sa Panginoon, naniniwala po ako na ang pinakaunang himala sa buhay ng isang tao ay hindi po yung siya'y ipanalangin at gumaling sa kanyang karamdaman.
Hindi po ako, yes, that is one of Christ's miracle sa buhay natin. Pero ito po yung pinaka-himala na pinaniwalaan ko sa buhay po natin, ng mga anak ng Diyos. Yung binago ng Panginoon, yung atin pong mga buhay, sa pamamagitan po ng kaligtasang ating tinanggap na bago yung mga buhay natin. Iniwan natin ang ating mga sira at lumang pagkatao. Nagkaroon ng transformation sa buhay natin. Yan po yung isang himala na pinaniniwalaan ko, na dakilang himala sa buhay natin. Ang mabago ang buhay natin dahil tayo ay nakasumpong ng relasyon at isang tagapagligtas na wala pong iba kundi ang ating Panginoon. Yes, sa buhay po natin, minsan, siguro po ang ilan sa atin ay matagal na pong mga mananampalataya. Marahil po ang iba sa atin ay mga bago pa lamang po sa relasyong ito at buhay Kristiyano. Subalit gusto ko pong dalhin po kayo sa paalalang ito. Na minsan may mga pagkakataon na ang ating mga isipan ay nadudumi na o napupuno ng pagkabalisa, napupuno ng pagkabahala. Subalit sa oras po na ito, sa mga kapatid na nanonood po ngayon, paalala ko po sa inyo, magagawa nating pagtagumpayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan po ng pagmamahal ng ating Panginoon. Yung pagmamahal ng Diyos, magtatagumpay po tayo. Maging ano man ang kahinaan natin, maging sino man po tayo. Gusto ko pong paalala na yung pagmamahal ng Panginoon, yung biyaya ng Diyos ay sapat po sa atin sa lahat ng pagkakataon. Minsan po, ang pag-asa natin sa buhay ay nagkakaroon, nadudumina ng doubt. Subalit wag po tayong mag-alinlangang umasa at magtiwala sa ating Panginoon. Sa Diyos na ating tagapagligtas. Sa Diyos na nangako na hindi niya po tayo iiwanan at hindi niya po tayo pababayaan. At yan po ay naririto po sa programang ito. This is one of a great challenge po sa buhay ng inyo pong lingkod. Sa 18 years ko pong pagpapastor po dito sa isang isla po sa Northern Palawan, sa Busuanga, this is the word of Jesus, that I am the Alpha and the Omega. Amen. Sabi niya, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Gusto ko po kayong dalhin sa salitang ang ating Diyos na tagapagligtas, ang ating Panginoong Kristo, ang nagsimula nito. Ang nagsimula ng pananampalatayang ito na ngayon ay naghahari sa puso natin. At siya rin po ang magbibigay ng kasakdalan sa ating pong mga pananampalataya hanggang wakas. Mga kapatid, bilang mga tao pong inililigtas ng ating Panginoon, bilang mga tao may tinanggap na pong kaligtasan sa ating Panginoon, gusto ko pong i-share sa inyo, anuman ang iyong pinagdaraanan sa buhay, anuman ang problema mo at sitwasyon sa buhay, anuman yung mga problemang hinaharap mo, gabundok man yan na problema. Sa aklat po ng Hebreo 12:1, ituon natin ang ating mga paningin kay Kristo Jesus, na siyang may-ari at nagpapasakdal ng ating mga pananampalataya. Magpatuloy po tayo. Gusto ko po kayong hamunin na magpatuloy. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, ang iba po sa atin ay malayo sa pamilya. Pero tandaan niyo po, malayo man kayo sa inyong pamilya, natitiyak ko na ang Diyos ay malapit na malapit sa inyo. Ano man po yung mga problema natin, ang Diyos ay nandyan. Nakatunghay po sa atin. Nangangako ng ating pong pagkalinga na nagbubuhat sa banal na Espiritu. Ako po, bilang lingkod ng Lord, this is one of my belief na gusto ko pong ibahagi sa inyo. That Christ is the only one, King and Savior, na kung siya man po ay babalik sa mundong ito, hindi para mamatay muli sa krus. Hallelujah. Babalik siya as our King
and Savior. Upang ang katagumpayan ay lubusan nating makamit. Upang ang ating mga gantimpala, ang ating mga korona ay lubusan po nating mapasakamay. Yes po, dati kayo po ay naririnig ko lamang po sa mga kwento ng mga kaibigan ko. Pero ngayon po, sobrang grateful po ako na nag-impart po ako ng pagkakataon po sa inyo sa Alpha and Omega. Wow, sobrang nakaka-bless po. Even though po na itong Alpha and Omega radio online po na naririnig ko dati ay at madalas ko pong makita sa mga posts ng ministry. Hindi ko po alam na magiging parte po ako sa gabi ito. And this is a time po na ang Lord ang kumikilos. Ako po'y naniniwala na si Lord ang kumikilos at gumawa po nito. This is not an accident. It is all about the work of Jesus po. Na bagamat magkakaiba-iba po tayo, naniniwala po ako that there is one spirit po na nagko-connect sa atin. And that is the spirit of Jesus. Hallelujah. Sobrang nakakatuwa po na marinig na may mga kababayan, mga kapatiran po na nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, na dito po sa Pilipinas, na ang nais po ay makilala ang ating Panginoon. Natuwa po ako nung makita ko po yung aim, mission po ng Alpha and Omega. To make Christ known. Yes. At siguro naman po, bago pa po ako nagsalita rito sa inyong kalagitnaan, alam ko po na tayo ho ay napagpapala ng ministeryong ito. At ako po naniniwala na ang salita ng Diyos na naitanim po sa puso po natin ay mananatiling mabunga. At higit sa lahat, ang salita pong ito ng ating Panginoon na nabunga po ng kaligtasan na ating tinanggap, mga kapatid. Yung salita ng Diyos na bumabago ng buhay. Yung salita po ng Panginoon na nagdudulot po ng kahabagan at biyaya ng Diyos sa buhay natin. Ng masaganang kapayapaan at kagalakan. Yung salitang ito ng Panginoon ay patuloy pong maipalaganap sa pamamagitan po natin. Na kung ako man po ay nagbabahagi po ng salita ng Diyos ngayon, ang dalangin ko po, na lahat po tayo na naririto sa bahaging ito ng ministeryo ay gamitin ng Diyos na maraming buhay pa. Ang mabago at maraming buhay at kaluluwa pa ang lumapit at magsuko ng buhay po sa Panginoon. For it is the calling of the Lord. Ito po yung pagkatawag sa atin ng Diyos to make every nation His disciples. Ang gawing mga tagasunod po ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng bansa. At ang ating mga tinig po ay gagamitin ng Diyos. Ang programa pong ito, naniniwala ako na kayo ginagamit ng Panginoon. At ang challenge ko po, magpatuloy po kayo. At nawa po ay patuloy na marinig ang inyong mga tinig sa ikararangal po ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, yung kaligtasan natin na tinanggap ay sobrang blessing. Libreng-libre. It is a gift from the Lord. Wala naman po talaga tayong binayaran dyan. Wala po tayong pagod dyan. Si Jesus po talaga yung nag-form niyan at gumawa niyan. He died for us. He was crucified for us. And then sabi ng Bible, sa pamamagitan daw po ng kanyang mga sugat sa krus, tayo'y pinagaling. Salvation brings us healing in Jesus' name. Yung kagalingan po, yung kagalingan, dala po ng kaligtasan yan sa buhay natin. Yung healing po na sinasabi ng Biblia, ay hindi lamang po yung sa physical. Yung pagalingin po tayo sa ating mga problemang spiritual, mga sakit na spiritual, pinagagaling po tayo sa pamamagitan po ng naging kapangyarihan ng krus ng ating Panginoon. And I believe po, naniniwala po ako sa bawat isa na nais po nating lakaran ang pagkatawag ng Panginoon. Naniniwala po ako sa gabing ito
na lahat po tayo na nais marinig at makinig po ng salita ng Diyos, gusto po nating tayo po ay maging kabahagi po nito. Mga kapatid, sa Panginoon, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang maliit na bagay na ito. 18 years po ako naglilingkod na po sa Panginoon. At the age of 20 po, nag-start po akong magpastor. At 18 years po na aking pagmiministeryo, isang bagay lamang po yung masasabi kong kabutihan ng Diyos. Okay. Yung makita ko po na may nababagong buhay dahil po sa salita ng Panginoon. Doon po tumutulo ang aking luha. Yung kapag may nakikita po ako na nagtataas po ng kamay to accept Jesus as their King and Savior, nadudurog po yung aking puso. Bakit po? Sapagkat ang paglapit at pagsuko po natin ng ating buhay sa Panginoon is a great decision. True. Isang napakalaking pagpapasya na ginawa natin, na ibigay po natin, pasailalim natin sa Kanya, ilagak natin sa Kanya ang ating mga buhay. Muli ko pong babanggitin ang salitang ito ng ating Panginoon, that God demonstrate His love towards us. Ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang si Jesus ay minsang mamatay para sa ating makasalanan nung tayo ay mga makasalanan pa. Yung pagmamahal ng Diyos, yan yung pagmamahal na hindi mo na kailangang hanapin. Yan po yung pagmamahal na anytime, laging nandyan po para sa atin. Lumapit lamang po tayo at patuloy na lumapit sa Panginoon. Amen. Sa mga nakikinig po sa akin na maaring nagsisimula pa lamang pong ang buhay sa Panginoon, gusto ko pong ihamon kayo sa isang bagay po. Sikapin po nating lumapit sa Lord everyday po ng buhay natin. Let us continue to trust in the Lord. Let us motivate our hearts always in His presence po. Lagi po doon sa presensya ng Panginoon at makikita po natin sa buhay natin doon po sa mga kapatiran po na nagsisimula pa lamang po sa buhay at paglilingkod nila sa Lord. Makikita po ninyo na kapag minotivate po natin ang ating mga sarili sa ating relasyon sa Panginoon, makikita po natin na lumalalim tayo sa ating pong relasyon sa Diyos, tumatatag po tayo sa ating buhay espiritual at higit po sa lahat, lalago po tayo. Amen. Sa mga kapatiran naman po na nakikinig po sa akin in this moment po, nanonood, na matagal na po, marahil ang iba sa atin ay may mga churches na pong kinabibilangan. Ang iba po sa atin ay nag-work as mga prayer warriors po. Mga missionaries. Mga kapatid, gusto ko pong hamunin pa po kayo na magpatuloy. Missions is the heart of Jesus. Yung ginagawa po ng Alpha and Omega na radio online is a part of Christ's mission. Amen. That is a mission ni Christ sa buhay po ng marami. Mission is the heart of Jesus. Yung pagmi-mission po, yan po yung puso ng ating Panginoon. Na makilala ng tao ang nag-iisang tagapagligtas natin. Na makilala ng sanlibutan, ng mga taong naabot po ng ating tinig at mga pangangaral. Ang ating Panginoong Hesus, na makilala nila. Ang matagpuan nila ang ating Panginoong Hesus at sila'y tumanggap sa Panginoon at maging kabilang po sa sambayanan ng Diyos at maging kabilang po sa mamamayan ng langit. At ako po'y naniniwala sa inyo na sa oras na ito, we are belong to the kingdom of Jesus. Amen. Kabilang po tayo sa kaharian ng Lord. Kabilang po tayo sa mamamayan ng langit. Hallelujah. At nais ko pong hamunin kayo, mga kapatid, na magpatuloy. Ano man ang pagdaraanan, ano man po yung maging balakid, sikapin po natin. Dahil tinitiyak ko po sa inyo na walang anak ng Diyos na talunan. Amen. Lahat po
ng anak ng Diyos ay nasa panig ng pagkapanalo. Kanina po, it is 6 a.m. po dito sa Pilipinas. Opo. When Ate Melody tumawag po sa akin, nagpe-pray po kami, sobrang nakakatuwa. At si Ate Melody po ay nag-share sa akin ng something na mga prayer concerns. Hallelujah. Sa lahat po sa mga kapatiran, ako po bagamat hindi nyo po ako kakilala, hindi nyo po ako nakakasama. Yeah. Pero for the past months po, sa mga nakalipas na mga buwan, nung marinig ko po yung inyong ministry, our church, ang Living Word First Family po, sa isla namin ay nananalangin po para sa inyo. Magpatuloy po kayo, pagpapain po kayo ng Diyos. I-bless po kayo ng Panginoon. Normal po yun, na maraming shaking na halos iyanig ng ating mga pundasyon at pananampalataya. Pero ang Diyos, sabi po ng Philippians chapter 4 verse 13, ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa tulong ni Kristo na nagpapalakas po sa akin. Yan sabi po ni Pablo. At sa inyo po, mga kapatid at mga kapuso, kaiisang pananampalataya sa Panginoon at sa Alpha and Omega Radio Online, sa programa po ninyo, ang akin pong patuloy na dalangin na ang Diyos gamitin po kayo mightily and powerfully sa maraming buhay. Ako po'y naniniwala na yung mabuting sinimulan ng Diyos sa inyo, hindi papayag ang Panginoon na hindi po yan matapos ng maganda. Yung mabuting bagay na sinimulan sa inyo ng Panginoon ay tatapusin po niya hanggang sa kanyang pagbabalik. At magkakamit po tayo ng gantimpala sa pangalan po ng ating Panginoon. There is a reward from Jesus. There is a reward from the Lord. This is the word of God. Kanina po habang naiisip ko po yung mga bagay-bagay na ito, darating ang panahon po na ang gantimpala natin ay makakamit po natin sa Panginoon. Muli po, nais ko po nga magpasalamat sa pagkakataong ito sa lahat po at sa opportunity na ako po ay na-invite po ninyo para mag-guest. Mga kapatid, even po sa Alpha and Omega program po ninyo, sa inyo pong ministeryo, salamat po, Sir Bong. Thank you, sir. I-bless po kayo ng Panginoon at ang buong ministeryo po ng Alpha and Omega. Sir, hallelujah. Hindi ko po parang honor sa Alpha and Omega na makasama namin. Actually, kanina lang kita na-add friend, di ba? Opo. Pastor? Yes, sir. Ngayong live, na gulat nga ako na ikaw pala same as ministry din member ng Kapa. Tama ko? Opo, sir. Grabe talaga yung pagkakataon, ano? Pay the price talaga yung Panginoon na tayo magkatagpo pa rin. Member pala tayo. Same pala. Sir, galing po ako ng Surigao del Sur. Surigao. Ang family po namin del Sur. Hinatuan po kami, sir. Yes. Hinatuan. Opo. Nagpunta ako sa Palawan po ng ministry. Yes po. For the mission. Amen. Thank you po. At lagi po namin kayong isasama sa panalangin ng ministeryo. At after po nito, hallelujah, ako po talaga sobrang natutuwa na mag-impart po sa inyo. Purihin po ang Panginoon. Napapanood natin ngayon nakasama na, no? Apo, ang dami po pala talaga na natin mga kapatid. At sobrang pagpapala po ito. Actually po, maliban po sa pag-share, reminders po galing sa salita ng Lord. Isa po sa kagalakan ko yung makita po na may mga taong nag-aabang sa salita ng Panginoon. Natigit ko sa lahat, yung dating naririnig ko lang, ako mismo po
ay nag-impart ng pagkakataon. Okay, bago ko po tapusin yung akin po nga pagkakataon sa salita ng Panginoon, it is the word of Jesus na sabi niya sa Revelation, ako ang Alpha at ang Omega. Revelation 1:8. Ang simula at ang wakas. Amen? Amen. Hallelujah. Revelation 1:8. Yes, it is Christ alone, the beginning and the end. Gusto ko pong i-share sa inyo yung isa po sa panghuling talata din na napaka-powerful message po at the book of Revelation. Chapter 22. Hallelujah. Verse 12. Ang sabi niya, makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Amen. Ano man ang mga ginagawa po natin para sa karangalan ng Panginoon, it brings you reward sa buhay natin pagdating po ng takdang panahon. At ang gantimpalang yan, mga kapatid, ay gantimpalang walang sino man na maaaring makaagaw sa atin. Yung gantimpala natin sa harapan ng Diyos, ang tunay na kayamanan. At yung kaligtasang tinanggap po natin sa Panginoon ay tunay na kayamanan. At higit sa lahat, si Kristo ang tunay na yaman ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Si Jesus Christ ang totoong kayamanan at higit sa lahat ng bagay. Nung makilala natin ang ating Panginoon, siya ang tunay na yaman na kaloob sa atin ng Diyos. Sa lahat po ng nakasumpong ng kanila pong relasyon, ng kanilang buhay sa Panginoon, hallelujah, nag-bless po tayo ng Lord, pagpalaing muli ang bawat isa, samahan po tayo ng Panginoon, anuman po yung ating mga ginagawa, i-sustain ng Lord ang ating mga kalakasan, at higit po sa lahat, ang pagpapala ng Diyos ay lagi pong sumaatin. God bless Alpha and Omega Ministry. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po sa lahat po ng ating mga kapatid at mga kamanggagawa na nakikinig